Wow na wow. Punong-puno na naman. Magandang umaga po sa inyo mga kasimangisda at sa ating 155,000 followers sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Ngayon po ay nakatakda kaming umarya sa silong namin ngayon mga kasimangisda. Silong po ito. So nakikita ninyo kulay green yung ilaw natin. Yan po yung high-tech na ilaw natin na ginagamit para matrack po yung ating isda na huhulihin. Ayan po, nasa tapat po ng skip na yan ang ating isda na huhulihin. Naarihan natin mamaya mga kasimangisda. So panoorin nyo po to hanggang dulo para makita nyo po kung paano umarya ng silong mga kasimangisda. Napakaganda po ng ating ilaw at yan po ay ginagamit natin para kung sakwan, kung may silong tayo, yan po yung nilalapitan ng ating isda na hinuhuli dito sa Pacific Ocean. So yan nga po mga kasimangisda. So kakaiba po yung ating pamamaraan kung paano tayo humuli ng isda sa araw at sa gabi. So ngayon po nasa 4:50 na tayo ngayon ng madaling araw. Alas 4:50 na madaling araw at yan po ang ating skip na nandyan sa tapat, nandyan lang po ang isda sa tapat niyan, sa gipalibot niyan. So yan po ang malaking tulong sa amin pamamalakaya dito, yung ilaw na yan kung sakwan dyan lumalapit yung mga isda mga kasimangisda. Napaka high-tech po ng ating mga ginagamit dito mga kasimangisda. So bago lang po sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel, ayan po. So ayan nga po, madilim talaga, puro flashlight lang po ang ginagamit. Umarya na po yan mga kasimangisda. Umarya na siya, nalaglag na. Ayan po yung ating kaninang skip kanina na pinakita. So yan, umarya na siya. Kasalukuyang umiikot pong ating barko na si Marimar. So sa usual po na aryahan, nasa 8 minutes po itinatagal bago mailaglat ang ating lambat. Dahil doon po mas mabilis po sa daytime dahil full speed po sila. So pagka ganito po mga silong, less speed po tayo kasi ang tinatarget po, ang inaarihan po natin ay tinatarget lang natin through sonar. So sabi ko nga, ang sonar ay ginagamit sa pag-detect ng isda sa ilalim ng dagat, kung ganong kalalim, kung ganong karami ang volume, anong distansya at ano ang movement. So ngayon, gumagamit tayo ng sonar ngayon sa pag-area kasi madilim siya. So kaya ito ngayon mga kasimangisda, hindi gaano ma-appreciate dahil madilim siya. So ganyan po ang pag-area. Kita nyo, mabuwan, nandun pa yung buwan, mataas pa. Ayan nga po yung sonar, yung guhit-guhit na yan nga po yung isda. Yan po ang sonar natin ginagamit ngayon mga kasimangisda. So dyan nakikita, tinatarget ng ating fishing master kung nasaan yung isda. So hindi katulad po sa normal na sa daytime tayo umaarya na tumatakbo o mabilis ang movement ng isda. Kaya dyan lang po medyo less ang speed natin. Inaabot siguro tayo mga 10 minutes bago magpanag po yung ating main skip. Yan po yung main skip natin na humihila ng lambat. So ganyan lang po, may ilaw lang siya. Hindi pwedeng malakas ang ilaw kasi baka lumapit ang isda dyan. So makakatakas po mga kasimangisda. So kaya puro flashlight po ang ginagamit, tsaka yung mga rotating lights na yan para lang mayroon tayong bases kung nasa na nakapwesto ang ating mga skip, ang ating baboy-baboy. So yan o, iniilawan yung ating cable para nang sa ganun safety po, para makikita natin ang cable natin at lambat natin ay maganda ang posisyon. So ayan nga po mga kasimangisda, doon sa parte nyo nagpakita ng isda medyo alon-alon siya. So habang lungliliwanag po, nakailaw pa rin po yung ating main skip doon, kanyang underwater lights. May underwater lights yung kulay green, yan po, nandyan po lang sa tapat ang karamiang isda niyan.
So, pag lumiliwanag, humihiwalay na dyan. So, humihiwalay ng isda, kaso nasa loob na sila ng lambat, na sakop na sila. Ganun po ang paliwanag dyan mga kasimahang isda. Ayan, panoorin nyo po hanggang dulo. Medyo pangit po ang aking boses kasi kami nga po ay nag-Christmas party, medyo napasma yung aking lalamunan. Ayan. So, may buwan pa. Ayan nga po, nakikita nyo yan, tinuturo na yan. Yan po yung nasa loob ng ating lambat. Yan nga po, sa ganyang itsura po, more than 100 tons po ang laman ng ating nasa loob ng lambat. Ayan, pirada na sila ng power block. So, ganyan, medyo nagliliwanag. Tama-tama lang po yan para hindi tuminga ang isda. Pagka ganyang oras po ang aryada, hindi titinga ang isda sa lambat dahil paliwanag na siya. So, hindi na sila babangga sa ating lambat. So, mas makukuha po ang mas marami. At yung kaliliitan, kung may maliit man pong isda dyan, ay nakakalabas po dahil malaki ang mata o malaki ang butas ng ating lambat. Yan po yung ating snap ring, nakakatas po yan sa ating mga kadena. Yan po yung hinihila ng ating kable palalim para masakop yung isda. Yun po, pampabigat po yun mga kasimahang isda. So ayan, medyo maliwanag na. Maaga pa nga po may tinga na, so ibig sabihin marami po ang isda. Yan po ang sinyales na marami ang huli nyo. Pagka maaga pa lang may tuminga na. Ayan nga po, nagpakita ng isda. Ayan, alon-alon, may pumipitik-pitik na dyan. Panoorin nyo lang po mga kasimahang isda dahil ito po ang huli namin sa kanina nga sabi ko 100 tons yun nasa sonal, pero mahigit ho 100 tons ang nahuli namin. So panoorin nyo lang, maganda po ito. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Click lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Simangista_Capnilo, all capital letters lang po mga kasimangista. Kaya piniprepare na nga po natin si Falco ng ating si Boy Butas, ating mekaniko. So, in preparation after nang makuha po yung isda, lilipad na po kami mga kasimangista para maghanap na naman ng another prospects para may maarihan kami during the daytime. Tayo po umari tayo sa gabi o sa madaling araw at lalong-lalo na rin umari po tayo pagka daytime po. Yun naman po yung mga kawan na, yung mga lutang na po ang ating binibira dyan. Ayan, ini-inspect po ng maayos yan si Falcon. Nang sa ganun ay safe po tayo lumipad mamaya para makapaghanap tayo ng maraming isda. Ng grasya mga kasimahang isda. Sa nakikita nyo nga po yan, may isda. Tapos tinutuhog na po ng ating diver yung kanyang, yan, yung o-ring na yan. Yan po ang trabaho ng diver. Tutuhugin niya po yung mga o-ring niyan para yung bag portion natin malaki ang capacity. So yan, nagpapakita na, good sign po yan na talaga nahuli yung isda. So kung may maliit naman po dyan, kasi malalaki naman po ang mata ng ating lambat, no, nakakatakas po yun. Pinapatakas po talaga yung maliliit kasi hindi rin naman po yun kakasama sa ating standard na size. Kaya tama lang po pagka ganyan na malalaki yung butas ng mata ng ating lambat, nakakalusot po yung maliliit para for the next for sustainable fishing po. Yan po ay nasa standard din na dito sa policy ng basang ito. Pacific Ocean po kami mga kasimahang isda.
So ganyan nga pong portion, medyo makipot na ating lambat. Nakikita nyo na yung isda, medyo compact na po sila dyan. Nagsisikip na po sila dyan, lalo pag ganyan karami, more than 100 tons per to, kaya ganyan. Habang kumikipot po ang lambat, lumulutang yung isda mga kasimang, kasi nagsisiksikan na sila dyan. So more or less nasa 200 to 300 meters po yung ating lalim ng lambat na yan. So pag nasiksik po yan talaga, kita nyo magtitisado, mauunat yung lambat natin pagka marami talaga ang isda. Kita nyo dyan, no? Kita na kagad yung mga isda, so ibig sabihin marami po talaga. Ayan po, ganyan po pagka mga more than 100 tons po yung ating nahuhuli. Kitang kita na kagad yung isda. Ayan, nagtitingahan na sila. Sa pagkakataon yan po mga kasimang isda, dinadagdagan yung tinutuhog na o-ring para lumaki yung ating bag portion, kasi sa estimate po ng ating diver yung mahigit 100 tons nga po, kaya dadagdagan niya ng o-ring para lumaki yung ating bag portion. Kasi pag magmaliit ang bag portion, may tendency, tapos marami ang isda, may tendency po na mabiak yan o pumutok. Kaya kasi pressured sila, kasi pagka maliit yung bag portion at marami ang isda, ayan nga po mangyayari dyan. So pagka po ganyan dinadagdagan na, ibig sabihin talagang marami yung isda, para mas nakalaro-laro yung isda dyan, hindi madudurog. Kaya nilalakyan nila, dinadamihan nila yung o-ring para sa ganun lumaki yung bag portion. Yan mga kasimangs, ganyan po ang style dyan. Yan, dalawang diver na nga po natin yung nagtulong dyan para matuhog yung additional na o-ring, para nasa ganun safe na makuha ang isda at na maganda ang quality. Kasi pag sobrang siksik po niyan, magpuputukan yung mga tiyan, tsaka madudurog sila, hindi sila makalaro masyado sa loob. Kaya ngayon dinagdagan siya para mas maluwang mga kasimang isda, mas maluwag yung ating bag portion at malaki ang capacity. Ganun po ang style mga kasimang isda. Kung mapapansin nyo dyan sa tinutungtungan ng maestro dyan, no, banat na banat yung lambat dyan, unat na unat o tisado. So ibig sabihin mabigat po yung nasa laman ng ating bag portion. Dalawa na po yung nakatungtong dyan, no? So yung dalawang tao na yon, dalawa na nakatungtong, pero hindi man lang lumulubog o lumulundo yung lambat. Ibig sabihin mabigat at maraming laman ng ating bag portion. Kaya nga natutungtungan niya na lang nang hindi man lang yun na lumulubog. Ganyan po mga kasimang isda. At the same time, strobo na po yan, yun ang part kung saan na makikita nyo na mabigat talaga ang laman ng ating bag portion, at ito yung marami. Pagka ganyan pong karaming tinuhog, talagang nasa mahigit 100 tonelada po ang laman ng ating bag portion. So napakaganda hong panoorin, dahil ang laking blessings namin sa amin ito, dahil sa isang silo nga po nakahuli kami ng more than 100 tons. Thank you Lord for the blessings. Ito nga po lagi ko sinasabi, best part of the show, salok time, kasi dito na natin masusukat kung talagang tama ang binigay na estimate ng ating sonar, ng ating diver. So ayan po, so sasalukin ng ating mga nahuling isda sa ating silong. Ayan, buhay na buhay pang iba. So sa ilalim po yung nangingintab dyan po ay puro isda po yun. Medyo mga namatay na yan dahil nasiksik sila. Ayan, unang salok mga kasimang isda, punong-puno ka agad, oh. Majority natin ngayon ay skipjack o gulyasan. So nasa 4 hanggang 5 tonelada po yan pagka punong-puno yan. 4 hanggang 5 tonelada po ang laman ng isang salok na yan. Yan po ay sukat na. Tested na po yan. Napakarami na po na sinalok ng salok natin ito. Kaya
alam na po ng ating nag-estimate kung ganong kadaming ating mga nahuli. By the looks pa lang, kita na yan, kitang-kita na. Maabaw talaga ang maabaw. Tulad nga po ng sinasabi ko palagi, ito po ay sinusukat ng ating fisheries observer para malaman yung sukat ng isda at kung saan nakalagay for the record, anong majority, at dun po tinatawag natin ng sustainable fishing na nangangahulugan na hindi po natin na huhuli yung maliliit, talagang makakalabas yung maliliit para sa patuloy po ng paglago din po ng fishing industry. Hindi basta-basta sinasama yung maliliit. Ibig sabihin may next generation pa, mga susunod pa. Kaya po tayo may observer para sila ang pasunod yung ating policies na sinusunod sa bansang ito, mga kasimangisda. Ayan po, kung kaya nga tayo may observer. At 24/7 po siya nakabantay sa atin para nang sa ganon ay nire-record niyang ating mga activities dito. So, para malaman din ng authority na tayo ay sumusunod sa kanilang policy. Kaya tayo may observer, mga kasimangisda. Si mga isda_Kapnilo lang po, subscribe lang kayo para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Click lang po ang ating notification bell. Maraming salamat po. Dumako na po tayo sa ating conveyor kung sa dito po dumadaan yung ating mga ibinubuhos na isda mula dun sa itaas. Dito po yan, diretso po yun sa bodega. Doon po sa nagtatanong na gusto nilang makita yung bodega natin. Ayan po, from mula po doon sa taas, binubuhos doon, diretso sa conveyor, then to hatches o sa ating mga bodega. Ang ating po ang bodega, isa po nagpo-frozen yan. Sobrang lamig po ng ating bodega. Kita nyo umaapaw kasi madami po yung volume na binubuhos sa taas, malapit lang po yung bodega. So kaya po umaawas yung ating isda. So yung napakalakas po ng ating freezing temperature dyan, talagang from net to hatch talagang madalis po silang naluluto. Frozen kaagad sila in 24 hours. Talagang napaka-fresh niya. Super tigas yan pagkagaling dyan sa ating
hatches na yan. Yan po yung ating bodega, oh. Umaapaw talaga dahil short distance lang yung ating conveyor to bodega. So kaya ganyan pong umaawas. Pagbagsak ng isda, talagang umusok-usok pa yung bodega. O, kita ninyo. Talagang napakalamig po talaga niyan. Ayan, o, dire-diretso sa bodega. Umuusok-usok pa. Sobrang lamig. Ganyan po ang itsura ng bodega pag puno na ng isda. Ayan, umaapaw na yung bodega. Ayan, mga kasimangisda. So nakikita nyo po sa gilid na yon na habang nagsasalok po ang ating mga kasimangisda ng ating nahuling isda, ay patuloy din sila sa kanilang paghahayuma o pagtatahin ng lambat yung mga nabutas-butas. Inaayos po nila yan para in preparation sa next setting natin. Kasi sa maghapon po minsan 3 hanggang 4 na area kami pagka maraming isda. Pagka wala naman, minsan ilang araw na wala pa tayong nahuhuling isda. Pero pagka season na ganito, medyo maganda po ang nahuhuli natin. Pero sabi ko nga, paswertihan nga po, kahit napakadami lang isda, pagka hindi naman talaga bibigay sa iyo ni Lord, hindi ka makakahuli kahit anong pagsisikap mo. So timing lang po, tapat lang po, talagang hindi mo masasabi kung kailan ka makakahuli ng isda. Kahit napakadami ng isda, pag ayaw magpahuli sa iyo, kahit nasa loob na nawawala pa yan, minsan no, sasalukin na lang na nabubutas pa yung lambat. So ganun po talaga dito sa fishing, commercial fishing po tayo mga kasimangisda. Ito po yung mga nilalata, kinakaning o kinakain yung mga tuna ng dilata. Ito po yung hinuhuli namin. Dinideliver po ito worldwide mga kasimangisda. Sa bago lang sa aking Facebook page saka sa YouTube channel, ito po ay pangkaning po ito. Wala po ito sa local market mga kasimangisda, at wala po kami sa Pilipinas. Inuulit ko po, wala kami sa Pilipinas, at wala pong ganitong barkong
nanguhuli sa Pilipinas. Hindi po ito authorized sa Pilipinas. Dito po ay walang maliliit na mga isda sa sobrang layo. Hindi kayang abutin ng mga maliliit na mga isda ang lugar kung saan kami namamalakaya. Wala po kami sa Pilipinas. Meron pa? Sa ano pa yan? Siyam na metric ton. 99. So mahuli natin mga 120 plus. Yan yan. Oo. Mabuti ng 4,000. Press na press hanggang sa huling salok mga kasimangis lang. Pero more or less 120 tons. Alamin natin ang total ng ating checkmate. May 4,000 na ba? Isang may 4,000 na? Ito na iba mga kaliban. Oh, batik-batik. Ang tawag dito ay akon. Ayan o. Buhay pa o. Ano lang po, si Mangis na Kapnilo, ganun din po sa aking YouTube channel. Si Mangis na _Kapnilo, all capital letters. Click the notification bell po para kayo laging updated sa aking mga bagong videos.